Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 331 Mga plano sa hapunan. Sa labas, umalingaw-ngaw sa hallway ang tawanan nina Shirley at Amber. Tumalon si Marshall, natulala. Mabilis niyang nilock ang pinto at bumulong, "I'm not opening this door again tonight, no way." Pagkatapos ng masarap, mainit na shower, humiga siya, nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising siya nang makitang nakaupo na sina Shirley at Amber sa hapagkainan. Isang masarap na almusal ang inilatag sa harapan nila. Amoy na amoy niya ang pagkain kahit mula sa ikalawang palapag. Humikab, tamad na naglakad si Marshall papunta sa dining room. Naisip niya na maaaring maging awkward ang mga pangyayari kagabi, pero laking gulat niya nang umarte ang dalawang babae na parang walang nangyari. "Marshall, kailan ka nakabalik?" Casual na tanong ni Shirley. Saglit na gamulong ang utak ni Marshall. "Kagabi. Hindi talaga kayo nagpapansinin." Nang makita ang kalmado at inosenteng mga ekspresyon nila, nataranta si Marshall. Kung nasa imahinasyon niya lang ang lahat. Sinulyapan niya si Shirley, tapos si Amber. Pareho silang nakatingin sa kanya ng blanko. "Wala ka talagang maalala kagabi?" Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley, umiling. "No. It was a long day, kaya maaga kaming pumasok sa bahay." Tumango si Amber na parang naguguluhan. "Anong nangyari kagabi?" Wala lang. Basta walang nangyari, maganda yun," sabi ni Marshall na nakatingin sa mga mata ng dalawang babae at naramdaman niyang hindi sila nagsisinungaling. Naging hallucination ba ito? Habang iniyuko niya ang kanyang ulo upang kumain, naabutan niya silang dalawa na nagpapalitan ng banayad at nakakaaliw na tingin. Isang halos hindi mahahalatang ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha. Pagkatapos mag-almusal, nag-drive na silang tatlo papunta sa Eastvale Development Group building. Kakapasok pa lang nila sa lobby ay nagmamadaling lumapit si Rosalie para salubungin sila. "Good morning, Ms. Don, Marshall, Ms. Janang," sabi niya. Ngumiti si Shirley pabalik, "Good morning, Rosalie. Kumusta ang nanay mo simula nang makalabas siya ng ospital?" "She's recovering well, thank you. I moved her to Graceview Apartments for all. Came her more easily," nagpapasalamat na sagot ni Rosalie. "I was planning to free up the base and return it to Robles. We really appreciate everything you've done for us. If weren't for your sin, we're full of gratitude." Lumapit si Shirley, marahang inayos ang buhok ni Rosalie, "Don't worry, Dor. We're only work. Focus on your job, and things will get better." Tumango si Rosalie, hinawakan. "Salamat, Ms. Don. Sisiguraduhin kong magsisikap ako. Oo nga pala, I was hoping to invite you all to dinner tonight. My mother really wants to thank you personally for all your help during her hospital stay." Napangiti si Shirley. "Hindi na kailangan iyon, Rosalie, sabihin mo lang sa kanya na magdahan-dahan at huwag mag-overthink sa mga bagay na bibisitahin siya sa lalong madaling panahon." Namula si Rosalie. "Actually, Ms. Don, hindi lang yan. May ilang kamag-anak na dumarating, at sinabi ng nanay ko na imbitahan kayong dalawa para makapag-catch up tayong lahat. Gusto rin niyang ipakita sa kanila ang kapaligiran ko sa trabaho at ipakilala sila sa aking amo at mga kolehiyo. Ms. Don, alam mo kung paano ito gusto ng nanay ko na makipagsabayan sa harap ng mga kamag-anak." Pagkaraan ng ilang sandali ay napangiti si Shirley. "Sige, kung ganoon nga, mas maganda sigurong pumunta at mag-relax ng magkasama. Marshall, ano sa tingin mo?" Tatanggi na sana si Marshall, pero nagrelent siya nang makitang masigasig siya. "Fine. Just send me the time and location, and we'll head over." "Great, I'll text you the details later," kinikilig na sabi ni Rosalie. Pagdating nila sa opisina, binuksan ni Shirley ang financial declaration form ngayon. Sa internal expenses section, napansin niya ang item na may kinalaman sa contract signing para sa urgent funds repayment ni Rosalie. "Ms. Janang, magkano ang employee assistance loan ni Rosalie?" tanong niya. Sinuri ni Amber ang mga record. Nag-withdraw siya ng kabuuang 300,000 sa dalawang kahilingan.
Ayon sa patakaran ng kumpanya, kapag gumaling na ang miyembro ng pamilya ng isang empleyado at nakalabas na sa ospital, sisimula na nilang pirmahan ang kasunduan sa pagbabayad. Ang mga pagbabayad ay ibinabawas buwan-buwan sa kanilang sweldo. Sa panahong ito, dahil sa kanyang mga personal na bagay, hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataong i-finalize ang plano sa pagbabayad sa kanya. Tumango si Shirley. Let's give it a bit more time. We can grant her a 6-month deferral before set up a repayment schedule. Naiintindihan mo, Ms. Don. Itatala ko ito at hahawakan ko ang deferral agreement bukas. Saglit na tinitigan ni Shirley ang suot ni Amber. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala kung paano naging bukas ang dalawa sa harap ni Marshall noong gabing iyon. Dati, si Amber, nang mapansin ang kanyang hitsura, ay medyo nakaramdam ng pagka-conscious sa sarili. May mali ba sa outfit ko? Namumula ang pisngi ni Shirley habang nanunukso. Amber, you sure know how to flaunt your petite figure. Kagabi. Hehe. Ms. Don. Pulang-pula ang mukha ni Amber sa leeg. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Natawa si Shirley nang makita ang nahihiyang hitsura nito. Sige, titigil na ako. Now, about tonight's dinner. Rosalie's family will be there, kaya siguro hindi na tayo dapat magsuot ng work clothes natin. It might feel too formal. Can you help me browse for some outfits online? Sumandal si Amber sa tabi niya, binuksan ang isang shopping site. Anong klaseng damit ang iniisip mo, Ms. Don? Sinulyapan ni Shirley ang lokasyon ng hotel na Cat X ni Rosalie. Ang lugar ay isang mid-range na hotel, kaya pumili tayo ng maganda ngunit nakaka-relax. Pumili tayo ng damit na babagay sa okasyon. Kabanata 332 Pagyakap sa casual na pagsakay. Nagpalipas ng oras si Shirley habang tinitignan ang damit na pinili ni Amber para sa kanya, nakitang masyadong marangya ito. Amber, sa halip ay isang kulay abo na suit. Oo naman, Ms. Don. You look great in anything. Sabi ni Amber na sinulyapan ang kahanga-hangang figure ni Shirley. Umikot ang kanyang mga mata. Sumagot si Shirley, hindi makakatulong ang pambabala, Amber. Tulungan mo akong makahanap ng isang bagay na parang down to earth. Muling tumingin sa kanya si Amber, saglit na nakatuon sa kanyang figure. Ms. Don, sigurado akong may hindi malilimutang impresyon si Marshall sa bahagi mong iyon. Nang mapagtanto kung saan napunta ang mga mata ni Amber, mabilis na hinayla ni Shirley ang kanyang kwelyo pataas, na nagkukunwaring mahigpit. Amber, I'm starting to think na hindi ka kasing professional ng itsura mo. Nag-alala sandali si Amber na nabalisa si Shirley. Oh, Amber, may itatanong ako sa iyo, sabi ni Shirley, namumula. Sa tingin mo may nararamdaman ba si Marshall sa akin? Napatingin si Amber sa kanya, nakita niya ang pag-asa sa mga mata niya. Oo. She nodded. I think he does. Tingnan mo lahat ng ginawa niya simula nung dumating siya sa Harmonfield. Noon, palaging pinipilit ni Abyssal Dominion at ng mga Hamilton ang mga Dons. Pero simula nang sumama sa iyo si Marshall, nanatili sila sa kanilang distansya. Tinulungan pa ni Ryger at ng kanyang mga tao ang mga Dons na mahawakan ng ilang mga problemang isyu. Sa loob lang ng 6 na buwan, dumouble ang market share ng mga Dons. Dahil lang iyon sa impluwensya ni Marshall. Kung wala siyang pakialam sa iyo, Ms. Don, bakit niya dadaanan ang lahat ng problemang ito? Hindi niya motibasyon ang pera. Parang hindi siya naaapektuhan ng kayamanan. Siguradong ginagawa niya ito para sa iyo. Namumula ang pisngi ni Shirley, at ngumiti siya, kumikinang ang mga mata. Sige, ako na mismo ang gagawa sa kanya ng isang malaking hapunan sa loob ng ilang araw. Pwede mo akong tulungan, Amber. Kinakabahang tumawa si Amber. Ms. Don, baka hindi na. No way. I want to cook it myself, mariinggiit ni Shirley. Okay, kung yan ang gusto mo, sabi ni Amber na may pagbibitiw ng ngiti. Look, Amber, ano sa tingin mo ang damit na ito para sa ating dalawa? Itinuro ni Shirley ang isang napakasimpleng damit sa screen. Kinuha ni Amber ang drab design, na parang uniforme ng panlinis.
Ms. Don, hindi ba masyadong understated iyon? That's the point, nakangiting sagot ni Shirley sabay turo sa damit. Order na tayo nito. Ikaw ang maglagay ng Kabanata 333. Mag-order at tiyaking may hahatid ito mamayang hapon. Nakuha ko. Nag-ayos si Amber ng parehong araw na paghahatid sa 3 p.m. Sa hapon, dinala ng security guard ng gusali, si Wayne, ang mga damit sa opisina ni Shirley. Wayne, paano ka nakakapasok sa trabaho araw-araw? Tanong niya sa kanya. Nakasakay ako ng electric bike, Ms. Don, sagot niya. Isang electric bike. Perfect. Naningkit ang mga mata ni Shirley. Mapapahiram ka ba sa amin ng 2 bisikleta para sa gabi? Ipapalipat ko sa iyo ni Ms. Jennings ang tig $500 bilang bayad sa transportasyon. No need to pay me, Ms. Don. Kukunin ko agad ang susi. Sabi ni Wayne, nagmamadaling umalis. Makalipas ang 10 minuto, bumalik siya dala ang mga susi at larawan ng mga plaka ng lisensya at ang lokasyon ng mga bisikleta. Amber, mangyaring ilipat si Wayne ng $1,000 bilang pasasalamat, sabi ni Shirley, pagkatapos ay humarap sa kanyang katulong. Amber, marunong ka bang sumakay ng electric bike? Oo, pero sigurado ka bang gusto mong sumakay ng isa sa hapunan, Ms. Don? Medyo nagulat na tanong ni Amber. Tumango si Shirley, I want to keep things casual and approachable with Rosalie's mom. It'll make the dinner feel more relaxed. Pag-isipan nito, kung magpapakita tayo sa kasuotang pangnegosyo sa isang Porsche sa ganoong uri ng hotel, maaaring ito ay masyadong nakakatakot. Mas maganda kung magsuot tayo ng casual na damit at mag-electric bike. Nagkibit balikat si Amber. Kung nakatakda ka na, sige. Nga pala, hindi talaga ako marunong sumakay ng electric bike, pag-amin ni Shirley. Pwede mo ba akong turuan? Bumaba na tayo at sabay tayong sumubok. Alam kung gaano ito kahalaga sa kanyang amo, ngumiti si Amber at pumayag. Magpalit tayo ng bago nating damit at bumaba na tayo. Kung isa sa alang-alang kung gaano siya kaseryoso, naunawaan ni Amber na ayaw ni Shirley na ma-pressure ang pamilya ni Rosalie. You're going all out for Rosalie, sabi ni Amber habang nagbabago sila. It's not about going all out, sagot ni Shirley, inayos ang bahagyang suot na damit. Ang pagtulong sa isa't isa ay kung paano natin malalampasan ang mahihirap na panahon. Nako, medyo masikip ang outfit na ito. Tiningnan ni Shirley ang damit na suot niya, napansin niyang napakaliit nito. Kalimutan mo na to. Wala nang panahon para magpalit ngayon. Bumaba na tayo. Nakapagpalit na rin si Amber. Magkasama silang nagtungo sa imbakan ng bike at nakita ang 2 electric bike na ipinahiram sa kanila ni Wayne. Napatingin si Amber sa 2 muntik ng malaglag na electric bike at kumunat ang noo. Ms. Don, magwawala ba ang mga bagay na ito habang nakasakay tayo? Kinakabahan din, nag-alinlangan si Shirley. Medyo nanginginig nga sila, no? Aba, subukan natin. Ipakita mo sa akin kung paano sumakay. Hinayla ni Amber ang isa sa mga bisikleta at inilagay ito. Umupo ka muna dito. I'll guide you through the controls. Pwede tayong mag-test ride sa plaza sa harap ng building. Once you get the hang of it, we'll head to the hotel. Since it's before rush hour, we'll have 2 hours to get there. Umiling si Shirley, 20 minutong biyahe lang, at sinasabi mo sa akin na umalis ako ng 2 oras ng maaga. First, let's see you try riding, sagot ni Amber. Kabanata 334 na isang pagsakay sa mga bagong pananaw. Sakay sa likod ng bisikleta ni Marshall, pakiramdam ni Shirley ay kasing kinang ng isang bulaklak na namumukadkad. Bawat pamilyar na eksenang dumaan ay tila sariwa at bago. Bawat simoy ng hangin na dumaan, puno sa kahabaan ng kalsada, tutubi na sumasayaw sa paglubog ng araw, at panandali ang mukha ay parang isang unang pagkikita sa buhay. Lahat ay masaya. Lahat ay maganda. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa alam ni Shirley. Sa sandaling iyon, ayaw niyang mag-isip o gumawa ng anuman. Ang tanging gusto niya ay ang magpahinga ng tahimik sa likod ng lalaking ito. Upang madama ang hangin, ang malayong ugong ng mga boses,
ang pagbusina ng mga sasakyan, at ang mahinang huni ng mga insekto sa tag-araw. Nakasakay sa mainit na simoy ng gabi, naliligo sa gininto ang paglubog ng araw, na humahampas sa mataong pulutong. Siya ay lubos na nabihag sa pakiramdam na ito. Ito ay simple, tapat, at lubos na nakalalasing. Pinagmamasdan ng mga paro-paro at tutubi na lumilipad, hinahangaan ang mga bahid ng liwanag at alikabok na walang patutunguhan sa sikat ng araw sa gabi, napagtanto niya na sa wakas ay nagsisimula ng mabuhay ang kanyang pusong matagal ng manhid. Ang kanyang nakagawiang buhay at mapurol na trabaho ay naging mas masigla at makabuluhan. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi siya tumigil upang mapansin kung gaano kalaki ang kagalakan sa mundo. Mula pagkabata, sinundan niya ang kanyang lolo at ama, na naglalaan araw-araw sa pagbangon at karangalan ng pamilya, na halos walang kagalakan o kasiyahan sa labas nito. Bagaman napapaligiran ng karangyaan, engranding tahanan, mag-agarang sasakyan, at tapat na grupo ng mga bodyguard, sinundan siya ng 12-dosenang mga security guard kahit nag-aaral sa ibang bansa. Ngunit ang nakakulong na buhay na ito ay nag-iwan lamang sa kanyang pakiramdam na masiwalay at manhid. Kadalasan, hinahangad niyang maging tulad ng isang ordinaryong batang babae, na may init at pagmamahal ng isang ina, na malaya sa gayong napakabigat na mga responsibilidad. Ngunit ang gayong mga kaisipan ay maaari lamang maging panaginip. Ang buhay ay puno ng kompromiso. Walang taong ipinanganak na kayang gawin ang anumang gusto nila. Mas madalas kaysa sa hindi, makakatulong ito kung gagawin mo ang inaasahan sa iyo. Kaya naman, nang imbitahan siya ni Rosalie, buong pananabik niyang tinanggap. Inaasahan niya ang piging ngayong gabi, ang makaupo kasama ang isang tulad ng ina ni Rosalie, isang mainit, ordinaryong tao, at magkaroon ng isang tunay na pag-uusap na hindi nababalot ng ambisyon. Upang madama, kung sa madaling sabi, kung ano ang isang mas matibay, mapayapang buhay na maaaring lampas sa walang humpay na mga hinihingi ng kanyang karera. Sa katunayan, madalas niyang inggit si Rosalie. Ang magkaroon ng isang mapagmahal na ina at mamuhay ng walang palagiang panggigipit ang nagtulak sa kanya dito. Pagtitipon ngayong gabi. Mula nang maging presidente ng Dawn Group, hindi pa siya nakadalo kahit isang party sa bahay ng sinuman sa kanyang mga executive o empleyado. Hindi siya kailanman nakipagnegosasyon tungkol sa mga inumin o kape. Kahit na bilang pinuno ng isang pangunahing korporasyon, palagi niyang ginasto na panatilihing minimal ang kanyang mga pakikipag-ugnayan. Mula nang sumali sa Dawn Group, ang tanging taong naramdaman niyang malapit ng makachat ng malaya ay ang kanyang assistant, si Amber, ngunit pagkarating ni Marshall, nakita niyang unti-unting lumalawak ang kanyang social circle, at talagang nag-e-enjoy siya. Sa isip niya, naisip niya si Diana bilang isang mabait, magiliw na figure ng ina. Si Shirley ay nawalan ng kanyang ina ng napakabata. Lumaki na napapaligiran ng mahigpit, malabundok na mga lalaki ng kanyang pamilya, na ang kapaligiran ay palaging solemna. Siya ay nagnanais, hindi mabilang na beses, para sa isang tao na maaari niyang ibahagi ang kanyang pinakaloob na mga iniisip. Kaya naman nang yayain siya ni Rosalie na maghapunan sa kanyang ina, pumayag kaagad si Shirley. Ms. Dawn. Ang boses ni Amber ang pumukaw sa kanyang panaginip at bumalik sa realidad. Nang makitang napakahusay ni Amber na nagbibisikleta, napabuntong hininga si Shirley sa paghanga. Amber, naiingit talaga ako sa'yo sa sobrang galing mong magbike. I'm hopeless. Tumawa si Amber. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, Ms. Dawn. Kaya lang hindi ka nakakakuha ng maraming oras para sa maliliit na bagay na tulad nito. Nakahawak ka ng daan-daang bilyon sa kapital, halos hindi magagawa ng sinuman. Well, ordinaryong tao lang naman ako kaya itong maliliit na bagay lang ang meron ako, nakangiting sagot ni Amber. Ngumiti pabalik si Shirley. Kilala mo ba kung sino ang inimbitahan ni Rosalie sa hapunan ngayong gabi? Ms. Dawn, I heard from Rosalie that her tita and her tita's family will be there, kasama ang iilan sa mga kasamahan ng tito niya, paliwanag ni Amber. Ang kanyang tiyuhin ay nagtatrabaho sa ilalim ni Mr. Ford mula sa Southville Development Group. So subordinate talaga ni Ford. Saang construction company siya nagtatrabaho?
Sandaling nag-isip si Amber. Nabanggit ni Rosalie na ito ay tinatawag na Oceanus Construction Company. Oh, nakikita ko. Napatigil si Shirley. Hindi naman siguro nila ako makikilala, di ba? Amber, don't mention who I am when we get to the restaurant tonight. I'd rather have a more relaxed conversation with Diana and everyone else. Understand. Tumango si Amber. Got it, Ms. Don. Tonight's look and all the planning was about helping you connect with them better. Napangiti si Shirley. I'm no big deal, it's just that kapag nalaman ng mga tao kung sino ako, parang hindi nila ako gustong kausapin. Dagdag pa ni Amber, nabanggit ni Rosalie na minamaliit ng tita at tiyuhin niya ang kanyang pamilya dahil sa pagiging mahirap. Pagkaalis ng papa niya, pinutol na ng mga kamag-anak niya ang lahat. Ngayong alam nilang nagtatrabaho siya sa Dawn Group bilang assistant sa Business Strategy Department, bigla na lang silang sumulpot. Baka umasa ang tito niya na matutulungan sila ni Rosalie na makapasok sa Primo. Itinuro ni Shirley si Amber na may kasamang mapaglarong ngisi. That's pretty opposite take the Veristis Carcalzing, it's just a family dinner. Kabanata 335 nabasag. Ibinuka ni Amber ang kanyang bibig, gustong ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sa huli ay nagpigil. Tumawa si Marshall at sinabing, who knows, baka may gusto ka talaga. Sinampal ng mahina ni Shirley si Marshall. Bakit ganyan din ang iniisip mo? Ikaw ang tumulong kay Rosalie noong una. Nauna mo siyang nakilala at kinausap siya ng HR para makakuha siya ng pwesto sa Dawn Group. Then, you helped her get out of that awful mess with those shady online loan. Doon ko siya sinimulang pansinin. You even let her temporary stay at your Graceview Apartments place and helped her kick out that deadbeat dad of hers. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko malalaman ang lahat ng ito? Umiling si Marshall. Dalawang magkaibang bagay yan. Nagkataon lang ang pagkikita at pagtulong sa kanya ni Rosalie. Ang kanyang mga kamag-anak na sinusubukang i-cozy up sa iyo ay ibang bagay. Katulad ng mga isyu ni Rosalie sa kanyang ama ay walang kinalaman sa isa't isa. Isipin mo ito noong si Rosalie at ang kanyang ina ay nahihirapan sa kahirapan at karamdaman, ang kanyang tiyahin na si Dorothy buhangin ng asawa ni Dorothy ay iniwan sila at walang contact. Ngunit sa sandaling narinig nila ang ina ni Rosalie ay nasa labas ng ospital at na si Rosalie ay napunta sa isang posisyon sa isang pangunahing departamento sa Dawn Group, bigla silang nagpasya na makipag-ugnayan muli. Saglit na hindi nakaimik si Shirley, binigyan si Marshall ng frustrated glare. Tahimik, inabot niya ang kanyang balingkinitang mga daliri at binigyan ang kanyang baywang ng isang matigas na kurot. Aray! Napabuntong hininga si Marshall sa sakit. So, kapag hindi mo ako kayang ipaglaban, kinukurot mo. Tumingin sa kanya si Shirley, galit na galit, pagkatapos ay naalala kung gaano katawa-tawa ang hitsura niya noong nakaraang gabi, nang hinabol siya ni Amber sa paligid, hinahampas at sinipa hanggang sa tuluyan na siyang madisoriented. Ang alaala. Napangiti siya. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa likod ni Marshall, ipinikit ang kanyang mga mata upang lasapin ang init na nagmumula sa kanya. Ang ginintuang paglubog ng araw ay nagpakinang sa walang kapintasang mukha ni Shirley, habang ang simoy ng hangin sa gabi ay sumasayaw sa kanyang matikas at umaagos na buhok, na nagpapaganda sa kanya. Para siyang isang nobya na naliligo sa ningning ng kaligayahan, ayaw bitawan itong matamis, nakalalasing. Sandali. Si Amber, na nakasunod sa likuran, ay nagulat sa nakita. Dahil siya ay sumali sa Dawn Group, hindi niya nakita ang nagyayelong, hindi mahawakan na si Shirley na nagpapakita ng ganoon kalambot, malambot na panig. Biglang nabasag ng hindi napapansing busina ng sasakyan ang nananaginip na ganita ni Shirley. Binuksan niya ang maganda niyang mga mata at nakita niya si Amber na nakatingin sa kanya ng may matinding interes. Pabalik-balik, inangat ni Shirley ang kanyang ulo mula sa likuran ni Marshall. Sa panandaliang sandaling iyon, tila natarante siya, na parabang nasulyapan ni Amber ang isang nakatagong sekreto, dahilan para mahiya siyang ibaba ang kanyang tingin. Ngunit sa ilang segundo, bumalik ang nakapractice na kalmado ni Shirley, at nabawi niya ang dati niyang matalas at matinong kilos.
Naku, Ms. Janang, ang pag-iiba niya ng usapan, nabanggit ni Rosalie, bukod sa kanyang ina at pamilya ni Dorothy, mayroon pa bang iba? Huminto si Amber at sinabing, Ms. Don, narinig ko mula kay Rosalie na ang asawa ni Dorothy, si Ethan Armstrong ay nag-imbita pa ng ilang executive mula sa Oceanus Construction Company na sumama sa kanila sa hapunan ngayong gabi. So, it's a big group. Bulong ni Shirley, na hindi na comfortable sa ideyang kumain kasama ang napakaraming taong may kinalaman sa trabaho. After a moment of thought, she replied, okay lang. Kung nakakaabala, pwede tayong umalis ng maaga. Gusto ko lang makilala ang ina ni Rosalie at makipag-chat sa kanya. Noon lang, may dumating na mensahe mula kay Rosalie, na nagpapalam sa kanila na may hindi inaasahang issue ang Business Strategy Department, kaya medyo mahuhuli siya sa Velvet Hotel. After reading the update, Amber asked, Ms. Don, since delayed si Rosalie, pasok muna tayo, or wait for her coming. Let's go ahead, walang pag-aalinlangan na sagot ni Shirley. Sabihin na lang namin sa kanila na mga kasamahan kami ni Rosalie. Malamang nabanggit na niya ito sa kanyang ina. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Marshall sa Velvet Hotel kasama sina Shirley at Amber. Matapos ay parada ang kanilang mga scooter, tumungo silang tatlo sa ikalawang palapag, kasunod ang room number na ipinadala ni Rosalie. Pagpasok nila sa lobby ng hotel, nakita ni Marshall ang dalawang pamilyar na mukha Allison at Ashley Dixon. Kasama nila ang isang maliit na grupo, malamang na mga kasamahan mula sa Southern Airlines o mga kaibigan ni Ashley. Nagkataon lang na nandito rin sila. Napansin din sila ni Allison at Ashley. Tiningnan ni Ashley sina Shirley at Amber nang may kritikal na mata. Sa kabila ng kanilang mga kapansin-pansin na hitsura at figura, ang kanilang mga kasuotan ay kapansin-pansing simple, kahit medyo low-end. Ngumisi siya at sinabi kay Allison, tingnan mo yan si Marshall dito ay nanlalako ng mayayamang matandang babae at pagkatapos ay ginagamit ang pera na iyon upang makipag-ugnay sa ilang mas mababang uri ng mga batang babae. Napakasamang bagay. Pati si Allison ay nabighani sa kagandahan nina Shirley at Amber. Ang kanilang mga damit ay maaaring karaniwan, ngunit mayroong isang hindi mapag-aalinlangan ng hangin ng gilas sa kanila na nagpahiwalay sa kanila. Hindi niya sinagot ang komento ni Ashley, pinanood lamang niya ang pag-alis ni Marshall at ng dalawang babae, na nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Hindi nagtagal ay nakarating sina Marshall, Shirley, at Amber sa room 202 sa ikalawang palapag. Mula sa loob ay dumating ang tunog ng malakas, labis na pagtawa. Bahagyang nag-alinlangan si Shirley at sinabi kay Amber, mukhang masaya silang lahat doon. Kumatok si Amber sa pinto, na binuksan ng isang nasa katanghaliang gulang na babae sa kanyang 50%. Is this the room Rosalie reserved? Tanong ni Amber. Binigyan ng babae si Amber at Shirley ng isang beses, ang kanyang tingin ay hindi sumasang-ayon sa kanilang kasuotan. This is Rosalie's reserved room. I'm her mother, Diana, anong kailangan mo sa kanya?